What's up mga kaguro at mga mag-aral? Ako muli ang inyong online teacher, Sir Franco, para sa panibagong aralin sa life and career skills. Today, we will talk about entrepreneur skills, ang mga kakayahan na kailangan mo kung gusto mong magnegosyo, maging self-employed, o kahit mag-manage ng future projects sa trabaho. Pero kahit hindi ka magnenegosyo, these skills are super useful sa kahit anong career path. Sa lesson na ito, matututo kayo kung ano-ano ang importanteng skills ng isang entrepreneur, paano gumawa ng sarili niyong skills profile, at bakit mahalaga ang mga skills na ito para sa future career success, kahit employee ka man o negosyante. Let's have a warm-up activity. Isipin ninyo ang isang small business na nakikita ninyo sa inyong barangay. Sari-sari store, online selling, karinderya, or even fast food delivery rider. Hindi lang pera ang pahunan ng mga negosyanteng ito. May skills silang ginagamit araw-araw para magtagumpay. Now take a look at these pictures. Identify the entrepreneurial skills demonstrated in each scenario. Now let's move to our discussion. Let's define first what is entrepreneurship. Ang entrepreneurship ay hindi lang basta pagbubukas ng negosyo. Ito ay ang kakayahang makita ng problema, gumawa ng solusyon at i-manage ang resources para kumita at makatulong sa iba. In short, entrepreneurs are problem solvers and opportunity seekers. Who is an entrepreneur? Ang entrepreneur ay hindi lang may-ari ng negosyo. Siya rin ay risk-taker, planner, leader, at innovator. Kahit maliit lang ang negosyo, kung ikaw ang nagplano, nagpapatakbo, at nag-develop nito, ay entrepreneur ang tawag sa iyo. Importante ang entrepreneur skills hindi lang para sa negosyo, kundi sa pagiging employee. Sa workplace, kailangan mo ring mag-isip, magplano, makipag-usap, at gumamit ng technology. Lahat yan ay entrepreneur skills. Ano nga ba ang mga entrepreneur skills na yon? These are the knowledge, attitudes, and competencies that enable individuals to identify opportunities, create and manage businesses, and sustain economic activities. Ang entrepreneur skills ay kombinasyon ng kaalaman, ugali, at kakayahan na tumutulong sa isang tao na magtagumpay sa negosyo at trabaho. Hindi ito instant. Nade-develop ito sa pag-aaral, karanasan, at practice. There are 4 key entrepreneur skill areas. The cognitive and planning skills, kung paano mag-isip at magplano. Business and financial skills, kung paano mag-manage ng pera at negosyo. Interpersonal and communication skills, kung paano makipag-usap at makitungo sa tao. At digital and innovation skills, kung paano gumamit ng technology at innovation. Let's enumerate these essential skills for entrepreneurship. First, we have cognitive and planning skills. Cognitive and planning skills involve the ability to think critically, make informed decisions, set realistic goals, and devise effective strategies for business development. Ito ang skills na ginagamit ng isang entrepreneur sa pag-isip at pagpaplano. Hindi pwedeng basta-basta desisyon. Kailangan may analysis, may goal, at may plano kung paano maaabot ang goal na iyon. Halimbawa, kung bumaba ang benta, iniisip ng entrepreneur kung bakit. Kulang ba sa marketing? Mataas ba ang presyo? Dito mapapasok ang mga sumusunod na skills: problem solving, decision making, strategic planning, goal setting, at risk assessment. Isipin mo, gusto mong magbenta ng milk tea sa bakasyon. Kailangan mong mag-isip, saan ka magbebenta, magkano ang puhunan, sino ang target customers. Dito mo ginagamit ang cognitive and planning skills. Next, we have business and financial skills. These include competence in managing resources, budgeting, pricing, and maintaining financial records to ensure profitability and sustainability.
Ang negosyo ay hindi lang ideya, pera rin ang pinapagalaw nito. Kaya mahalaga ang business at financial skills para masigurong kumikita at tumatagal ang negosyo. Halimbawa, kailangan mo mag-budget kung magkano ang ilalaan sa ingredients, renta at marketing. Kailangan mo ring malaman kung paano magpresyo para kumita pero hindi masyadong mahal para sa customers. Kung nagbebenta ka online, kailangan mong isulat kung magkano ang kinita mo at magkano ang gastos mo. Kapag hindi mo ito ginawa, hindi mo malalaman kung kumikita ka ba talaga o lugi ka na pala. Next, we have interpersonal and communication skills. These include the capacity to interact effectively with others, negotiate, lead teams, and maintain professional relationships in various business contexts. Walang negosyo na nagtatagumpay mag-isa. Kailangan mo makipag-usap sa customers, suppliers, partners, at employees. Dito mahalaga ang interpersonal at communication skills. Kapag may reklamo ang customer, paano ka sasagot? Kapag may supplier, paano ka makikipag-negotiate ng presyo? Kapag may kasama ka sa negosyo, paano mo sila i-guide? Lahat ito ay bahagi ng interpersonal skills which includes communication, negotiation, leadership, teamwork, and customer service. Halimbawa, may customer na hindi nasiyahan sa produkto nyo. Sa halip na magalit, kausapin mo siya ng maayos, humingi ng paumanhin at mag-alok ng solusyon. Ito ang tunay na professional behavior. Lastly, we have digital and innovation skills. These include proficiency in utilizing technology and innovative approaches to enhance business operations, marketing, and customer engagement. Sa modernong mundo, hindi pwedeng walang technology sa negosyo. Kailangan marunong kang gumamit ng digital tools at mag-isip ng bagong paraan para mas mapabuti ang produkto at serbisyo mo. Halimbawa, paggamit ng Facebook page, Shopee o GCash sa negosyo. O kaya pag-iisip ng bagong flavor, bagong packaging o bagong serbisyo na mas babagay sa customers. Kung ikaw ay may small business, pwede kang mag-post sa Facebook, gumawa ng TikTok video, o gumamit ng online marketplace para mas maraming makaalam sa produkto mo. Ito ang practical use ng digital at innovation skills. Now let's discuss how to start an entrepreneurial project. Ang entrepreneurial project ay isang maliit o malaking negosyo na ikaw mismo ang nagplano at nagpatupad. Ito ang pagkakataon mong i-apply ang lahat ng entrepreneur skills na natutuhan mo. Sa pagpili ng project idea, isipin mo, anong kailangan ng tao? Ano kaya ang kaya kong gawin? Ano ang interesado akong gawin? Kapag nagtagpo ang tatlong ito, maganda ang potensyal ng negosyo. Sa bawat project, tanungin mo ang sarili mo, anong skills ang gagamitin ko? Planning skills ba, financial skills, communication skills, o digital skills? Dapat malinaw sa'yo ito. Ano naman ang mga step o strategies na pwede mong gawin? Halimbawa, step 1, research. Step 2, budgeting. Step 3, marketing. And step 4, selling. And of course, sama natin, step 5, evaluation. Kapag may malino kang steps, mas madali mong maipatutupad ang project. How to create a mini business plan. Ang mini business plan ay parang roadmap ng negosyo. Dito mo ilalagay kung ano ang negosyo mo, sino ang customers, ano ang goals, at paano mo ito ipapatupad. Narito ang parts ng mini business plan. Ang bawat bahagi ng business plan ay may layunin. Ang pangalan ay identity ng iyong magiging negosyo. Ang mission at vision ay direksyon. Ang target customers ay kung sino ang iyong paglilingkuran. Ang goals at implementation ay kung paano ka uunlad. Halimbawa, ang negosyo mo ay student snack business. Target customers mo ay mga estudyante sa inyong school. Ang short-term goal ay makabenta ng 50 packs per day. Ang long-term goal ay magkaroon ng sariling kiosk.
Ang implementation ay magbenta tuwing recess at after class. Creating a personal skills profile. Mahalaga na kilalanin natin ang ating sariling skills. Ano ang strengths mo? Ano ang kailangan pang i-develop? Ang personal skills profile ay tutulong sa iyo na mas maging aware at prepared sa future career. Now, let's proceed to activities and assessment. Activity 1, Entrepreneur Skills Check. Isulat mo kung saan ka magaling, halimbawa, communication o creativity. Isulat din kung saan ka nahihirapan, halimbawa, budgeting o time management. Ito ang unang hakbang sa personal growth. So, rate yourselves into 1 to 5 in each skill area. Activity 2, Mini Business Idea Challenge. Isulat mo kung saan ka magpo-propose ng simple business idea. Ano ang iyong skills na i-apply? Ano o sino ang target customers at ano-ano ang mga tools na kailangan mo? Activity 3, Skills Profile Reflection. You will write your strongest entrepreneur skills, your weakest, and your plan to improve. Now let's proceed to the assessment. Number 1, which skills involve budgeting and managing money? B, financial and business skills. 2, which skills is used when handling customer complaints? C, interpersonal. 3, which skills helps in using social media for marketing? D, digital. And 4, which skill is mainly used in planning and decision making? A, cognitive. 5, why are entrepreneur skills important? C, to succeed in business and work. Bilang performance task, gagawa naman ng mga students ng mini business plan and personal skills profile. Ipapakita nito kung paano nila ina-apply ang entrepreneur skills isang real-life context. And that ends our lesson on entrepreneur skills. Sa pagtatapos ng lesson na ito, tandaan ninyo, entrepreneur skills help you succeed in business and life. Ito ay hindi lang para sa negosyo. Ito ay skills din for life. Habang maaga, simulan na ninyong i-develop ang mga ito para sa inyong future success. Thank you to the development team of the lesson exemplar kung saan ibinase ang discussion video na ito. Once again, I'm your online teacher, Sir Franco. Thank you for watching.